Sasabihin ko na sa inyo ang mga patakaran namin sa pamamahay dito. Bawal kayong lumabas ng bahay. Ano problema? Sir, parang yung susi yata nakalimutan ko. Check ko lang po siya. Susi. Ano mo ikaw, ha? Napakataka mo eh! Anong nangyayari dito? Parang bobo na ito eh! Ano nangyari? Ano magagawa ka? Anak, tiis-tiis muna tayo ha. Dito sa noodles ha. Huwag kayo mag-alala. Malapit-lapit na rin tayong kumain sa masarap-sarap. Pero kailangan lang namin mawala ng 3 buwan. Alam naman namin kayang-kaya niyo dito. Ikaw, Carissa, ikaw nang bahala sa kapatid mo, ha? Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala kay Bochok. Pero, Nay, bakit nga ba hindi kayo pwedeng umuwi-uwi? Yun kasi yung gusto ng amo namin, eh. Lahat daw ng kasambahay dun, stay in. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa sweldo naman kami ng malaki dun. Nay, mamimiss ko po kayo ni tatay. Bumalik din po kayo kaagad, ha? Bunso namin talaga ng lambing pa. Huwag ka mag-alala. Pagbalik namin na nanay mo. Kakain tayo sa favorite restaurant mo. Ha? Gusto mo yan? Gusto po yan. O ngayon, kumain muna tayo ng noodles. Salamat po. Ang laki pala ng bahay ng mga Gonzales. Grabe. Tiyo, may vase, oh. Ang ganda. Ang laki. Anong nilalagay dyan? Alam mo ba na mas mahal pa yan kesa sa buhay mo? Kahit habang buhay ka magtrabaho, hindi mo mababayaran yan. Sorry po. Elia, ka naman ganyan sa mga bagong magiging kasambahay natin. Pasensyahin na itong asawa ko, ha? Sadyang mahal na mahal niya lang yung mga gamit namin dito sa bahay. Kayo si Temyong Lidain, di ba? Opo. Kami po yung ni-refer sa inyo. Kayo po ba si Sir Fernando? Ako nga. Pues, Nida, Temyong, sasabihin ko na sa inyo ang mga patakaran namin sa pamamahay na ito. Bawal kayo mag-cellphone. Kailangan isurrender ninyo sa amin ang cellphones ninyo. Kung meron kayong i-message, kailangan ipaalam ninyo sa amin kaagad. Bawal kayong lumabas ng bahay. Pwera na lang kung meron kami inuutos sa inyo. At bawal kayo lumabas ng kwarto pagpatak ng 10:00. May curfew. Bawal din kayong makapagkwentuhan kung hindi naman kailangan. Ayaw na ayaw namin ng chismisan dito at lalong-lalo na tungkol sa buhay namin. Maliwanag? Opo, ma'am. Ama, pa, Oh, nak. alis na po ako. Siya na ba yung bagong driver natin? Ay, oo nga pala, si Temyong. Si Brian, anak namin. Sir Brian. Oh, susi ng kotse. Gusto ko lagi mo hawak yan, ha? Para pag-aalis ako, ready ka. Opo. Tara na. Sige po. Pa. Sige po, sir. Sige. Ikaw na pala. Sige po. Pa, una na ako, pa. Ay, may gasolina pa ba yung sasakyan mo? Oo, pa. Kakagas lang. Okay. Sorry po, ma'am. Hindi ko naman po sinasadya. Tonta ka talaga. Nagmamap lang po ako tulad ng utos niyo po. So kasalanan ko pa ngayon.
Hindi po, ma'am. Ay, ma'am, huwag niyo naman ho siyang saktan. Aba, sino ka naman para utusan ako kung anong gagawin ko? Gusto mo ikaw ang masaktan? Hindi. Cholo! Yes po, ma'am. Dalhin mo siya sa quarters ninyo. Ikaw naman, huwag kang mag-bat dito. Alam mong nandito yung mga tao. Mag-iingat ka! Ganun ba talaga magalit si Ma'am Delia? Ako ate, kung gusto mo tumagal ng maayos dito sa bahay, sumunod ka na lang sa mga amo natin. Huwag ka na masyadong magtanong. Temyong! Kanina pa kita hinahanap po, dito ka lang pala kumakain. Alis na ako. Okay. Pasensya na po kayo. Kumakain lang po ako ng agahan. O, tara na. O, ano problema? Sir, parang yung susi yata nakalimutan. Check ko lang po sa ano. Ano susi? Ano mo ikaw, ha? Napakataka mo eh! Yun na lang binilin ko sa'yo, hawakan mo lagi yung susi ko. Di mo magawa! Di mo alam saan mo saan mo nilalagay, di ba? Ilang linggo na ito naman, tanga-tanga mo pa rin! Sorry po, sir. Ha? Sumasagot ka ba? Ang tanga mo! Anong nangyayari dito? Ha? Mga bobo na ito eh! Yung anak niyo po kasi bigla naman po nanlalaki. Ang kapal ng mukha mo para sisihin mo pa yung anak ko! Kaswelduhan ka lang dito! Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Uy! Tanga-tanga. Sinaktan niyo ang asawa ko? Oo. May magagawa ka? Baka nakakalimutan yung paswelduhan lang kayo dito, kaya pwede namin gawin sa inyo ang kahit na ano! Pero sobra naman ho yung pananakit. Nasagot ka, no? Ma'am! Huwag po! Ma'am, tama na po! Kayo na kami na kayo! Ay! Tama na ko! Alamin niyo ang posisyon niyo dito, ha? Ano yung asawa ko? Ha? Hindi ko po siyasin! Hindi ko po siyasin! Sumasagot ka ulo! Ha? Tama na! Tama na ho! Palakap niyo na! Tama na! Ayos ka lang! Ayos ka lang! Temyong, Ida, pasensya na kayo sa nangyari kanina. Kasi naman kayo, ginagalit niyo pa kami. Dapat sumusunod na lang kayo sa gusto namin. Para hindi na kayo nasasaktan. Bueno, ganito na lang. Bibigay ko na yung sahod niyo, dadagdagan ko pa. Oo, yan. Nasend ko na sa mga bank account ninyo yung mga sweldo nyo. Ha? Para naman maibsan yung mga sakit na nararamdaman nyo. Gusto na ho namin umalis mag-asawa. Hindi pwede. Buwan kayong nakakontrata sa amin. Kaya sumunod na lang kayo sa gusto namin. Pero sir, sobra na po kasi yung ginagawa niyo sa amin eh. Sinabi na hindi eh! Ayoko na paulit-ulit! Talaga bang ginagalit niyo ako? Ha? Hindi ko
Hindi mo... Anong nangyari sa'yo? Hinta namang ulo ni Sir Fernando. Hinampas niya ako ng bakal ng sinturon niya. Alam namin matagal na kayo dito, pero ano ba to? Lagi na ba nila kayo sinasaktan? Sadista ang pamilyang yan. May diferensya sila sa utak. Pero bakit kayo nagtitiis? Ano, hindi nyo man lang ba sinubukan lumaban o magsumbong? Wala rin kaming laban. Lakas ang impluensya ng mga Gonzales. Tsaka, lagi nilang sinasabi sa amin na papatayin nila kami. Pag nanaban kami o nagsumbong. Kaya, itiisa lang namin. Total, may pera naman na binibigay sa amin na malaki. Na naibibigay namin sa mga pamilya namin. Pero hindi tama yun. Walang katumbas na halaga ang dignidad ng tao. Kailangan na nating lumaban. At sa tingin nyo, may laban kayo sa amin? Kitang-kita, dinig na dinig namin ang mga pinag-uusapan niyo. Mga cameras, oh. Oh. Yan, oh. Talaga bang ang tatanga nyo? Kung nananadya kayo, pasabi namin sa inyo, ayaw namin pinagchichismisan kami. Anong tinawag mo sa amin? Ikaw? Anong tinawag mo sa amin? Ay, ka nga. Sadista! Baliw! Ha? Oo! Ha? Huwag ka na magtangkang mangialam. Ha? Opo, opo. Conrad, Teka yung asawa ko, ho! Huwag niyo! Kayo! sino tayo pupunta? Lakad! Sunod! Sinabi naman namin sa inyo, sumunod lang kayo. Conrad, Video natin. oh, ito muna din. Hinigarilyo ka ba dati? Let's go, darling.
Hoy. Migil ka. Migil ka. Ha? Migil ka! Kala nyo, maiisahan nyo kami? Ha? Hindi kayo nag-iisip! Ha? Isa ka! Gising! 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 Gising na, dali! Bilisan niyo, bilis! Saan kayo pupunta? Ha? Ang takas pa kayo! Ha? Tama na tayo! Ha? Ang takas kayo! Kayo ha? Ha? Anong ginawa sa anak ko? Ha? Si Papa ko! Hoy! Ayan ho yung ebidensya. Ayan ho. Cellphone po yan ang amo namin. Ayan ho yung ebidensya. Minubugbog po kami. Tigas ang ulo. Ano? Yan ang napapala nyo? Kung susunod lang kayo, walang mangyayaring ganito. Ikaw, lalo ka na? Ha? Siguro, Daddy. Sir, ma'am! Oh, tingnan! Please. Boss! Boss, salamat! Mababa pa rito! Mahuli niya siya! Ano? Nanakawan nila kami! Opo, sir. Kalabang palusot! May ebidensya na! Baba mo rito! Pa. Ma. Walang hindi gagawin ang mga magulang para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya lang sa kaso ni Nida at Temyong, natapat sila sa mga among pinaglaruan lang sila. Pero bakit nga ba may mga taong katulad ng pamilyang ito na sadista o yung mga taong natutuwa kapag nananakit sila ng iba? Ang kwento ni Nida at Temyong hindi nalalayo sa pinagdaanan ng ginang na nakilala namin. Si Gemma Lynn na masukan din bilang isang kasambahay sa Maynila. Lingid sa kanyang kaalaman, matutulad din siya sa mga kaso ng mga kasambahay na minamaltrato. Sinubukan ko po nagtrabaho pero hindi ko naman po alam na ganun po yung nangyayari sa akin. Nung una, maayos naman daw ang pakikisama sa kanya. Pero hindi nagtagal, napalitan na ng pananakit. Minumura
po ako. Tapos binato po ako ng tsinelas niya hanggang nanginikip po yung dibdib ko. Sobrang sakit. Nabasag po yung baso. Sabi ko, wawalisin ko na lang po, ma'am, kasi may mga bubog po. Sabi niya, hindi, pulutin mo yan. Yung aso naman po niya na alaga niya sa akin na hindi ko po pwedeng hawakan dahil alam ko po, may mga rabies po yung mga aso. Tapos sabi niya, nakagat po ako. Sabi ko, wala akong pakialam sa'yo. Sabi niya, kung ganito lang din po, ma'am, na lagi niyo akong sinasaktan. Tapos minumura, patayin niyo na lang po ako. Tiniis lahat ni Gemaline ang mga pagmamalupit noon. Nakatatak na kasi sa isip niya ang mga anak na mag-isa na niyang itinataguyod. Ang bawat sweldo, ipinapadala niya sa mga anak na naiwan sa probinsya. Ang pangungulila ni Gemaline, pinupunuan na lamang sa video call. Ma, kamusta ka, ma? Miss ko na kayo dyan. Hindi, si nanay. Ano ba yung gusto ko sana? Minadmission mo kaya anak. Walang pamasa. Inspirasyon din niya sa paghahanap buhay ang ina na na-stroke at ngayon ay mahina na. Malaki pong pasasalamat kay mama na kinaya niya pong maging ama at ina para maitaguyod po kaming magkakapatid at mapalaki po ng may respeto. Gusto ko pong mabigyan po sila ng magandang buhay. Hindi po sila gagaya sa akin na high school po yung natapos ko. May bahay po kami doon, maliit lang po, na nagdidikit-dikit po kami na natutulong. Gusto ko pong ipaayos namin ng maganda po. Dahil hindi po talaga ako halos makaipon. Upang tuluyang makalimutan ang alaala ng mapait na sinapit sa mga naging amo, ipinakausap din namin si Gemaline sa isang eksperto para mabigyan siya ng payo. Meron siyang mga simptomas ng trauma, no? From the traumatic experience. For example, yung naaalala niya out of the blue, na bigla siyang napapaiyak, naaalala niya yung mga masasamang nangyari sa kanya physically at nagkakaroon siya ng anxiety, pangamba. Ang pinayo ko kay Ma'am Gemma is number 1, huwag mawala ng pag-asa. Proseso kasi ito. So sometimes maaaring umiyak pa rin siya. It's okay not to feel okay. Number 2, humugot ng lakas from the family. Ngayon, laking pasasalamat ni Gemaline dahil biyaya raw sa kanya ang bagong amo na kanya ngayong pinapasukan. Siyempre, hindi palaging lungkot ang dala ng buhay. Kaya narito ang wish ko lang upang tuparin ang mga kahilingan niya sa mga hatid naming munting regalo. Para may dagdag na kabuhayan sa kanilang lugar, ang pamilya ni Gemaline, meron na silang frozen meat business package. May iba't ibang meat products na pwedeng ibenta at may chest freezer pa yang kasama. Palalaguhin po. Yung mga yan, i-offer ko po sa mga kakilala ko po na bibili sila ng ganito. Bigay rin natin ang cleaning essentials na pwede ring pagkakitaan. Pwede rin po sa online na gusto nilang order nito. Matagal ng pangarap ni Gemaline ang may ayos ang sitwasyon ng pamilya niya sa probinsya. Kaya naman narito ang isa sa handog ng aming programa para sa kanya. Home repair assistance para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. At syempre, sasamahan na natin yan ng brand new LED TV at stand fan. Wala, minsan hindi po ako nakapag-TV ng ganito siya. Masaya po. Meron din kaming grocery supplies para sa kanyang pamilya. At para mas makatulong sa kanyang nanay, handog rin natin ang medical assistance. Ang educational assistance naman na ito makatutulong sa pagpapatuloy ng anak niya sa panibagong taon. At syempre, ang wish ko lang savings para sigurado na ang pag-uwi niya sa graduation ng kanyang anak. Pagpalain po kayo ni God na sana po marami po kayo matutulungan na tulad namin na naaapi, nahirap sa buhay. Maraming salamat po. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.